Sa sobrang workaholic ko, hindi pera yung naipon ko kundi sakit. I am 36 at simula ng dalaga pa ako, nagtatrabaho na ako sa call center. Sobrang laki ng itinaas ng timbang ko. At dahil laging night shift yung work ko, more on junk food, kape, yun ang palagi kong pampagising. Sa kape halos nakakalimang tumbler ako maghapon. At aminado ako na hindi ko na talaga kaya magtrabaho nang wala yun sa tabi ko. At ngayon unti-unti ko nang nararamdaman ang pagsingilang panahon. Nagsisimula nang manakit ang mga tagiliran ko, ang likod ko. Magkaroon ng gout, siguro na nga rin sa lifestyle ng kinakain ko. Pati ang period ko'y apektado rin. Halos 2 buwan, 1 buwan bago ako magkaroon na hindi naman dating ganon. Aminado ako na sobrang laki ng timbang ko at hindi na proportion sa katawan ko. Hindi ko nababanggitin kung ano yung timbang ko. Kaya tamad akong magpupunta sa hospital para magpa-check up dahil sa tagal din naman ng pila. At dahil wala akong rest day ay nanghihinayang ako sa mga oras na dapat ay itutulog ko na lang. Alam kong kailangan ko magbawas ng timbang. Pero dahil magdamag ako nakaupo lang at para labanan yung antok ko, kung ano-ano yung kinakain ko sa office. Lalo na frustrated ako sa mga callers, sarap kumain ng kung ano-anong chichirya. Minsan nga sa sobrang depressed ko ay parang comfort ko na lang ang kumain. Sa 12 hours working ko, hindi ko rin magawang makapag-exercise dahil lagi akong antok. Most of the times ay sinisisi ko yung trabaho ko sa pagkakaroon ko ng napakaraming sakit. Gusto kong maging healthy living dahil ayoko pang mamatay ng maaga. Lalo't meron kaming 3 anak ng asawa ko. Gustong gusto ng utak ko na magbago pero yung katawan ko ayaw makisama. Please, I need an advice. Letter sender, Jerly ng Makati. Mami, walang ibang maipapayo sa'yo kundi disiplina sa sarili. Stop making excuses. It's all about choices. Isipin mo na lang ganito na maliliit pa yung mga anak mo. At pag namatay ka eventually, mag-aasawa ulit yung asawa mo. So, paano yung mga anak mo? Mag-isip ka in advance ng magiging kahihinat na ng katamaran at kawalan mo ng disiplina. That should motivate you enough. Kung talagang mahal mo yung mag-aama mo, take good care of yourself. Huwag mong gawin para sa sarili mo kundi para sa kanila. Change your mindset. Dapat seryoso ka sa kung anong gusto mong baguhin. Stop blaming your job. It's all about the lack of discipline. O kaya mag-try ka to shift on working home base with flexible time schedule. Kasi mami, marami na rin namang online job. Lalo't may experience ka, madali kang makakapasok. At eto naman yung real talk advice ng Mami Len mo. Focus na to, ang dami mong gustong mabago sa sarili mo pero ang dami mo namang rason. Siguro ang maganda, yung unahin mong gawin tanggalin mo yung mga rason mo. May sakit ka na pero ayaw mo namang magpa-check up kasi tamad kang pumila. Gusto mong mag-exercise, lagi kang inaantok. Time management, goal setting, self-determination, yun lang. O kaya sumali ka sa mga group ng low carb or yung mga group ng mga fasting. O kaya mag-resign ka dyan, find a healthy job. Kasi bata ka pa naman eh. Sa tingin ko'y talagang mahihirapan ka dyan kasi malaki yung sinusweldo mo. Kaya mong bumili ng kahit na anong pagkain kaya talagang sira ang diet mo dyan. You don't wanna die. Pero ang dami mong rason, ang dami mong excuse. Mas gusto mo pang magpahinga at matulog without even realizing na pwede kang mag-rest in peace forever. I know tulog is life pero mas importante pa rin naman yung health natin. Bigyan mo naman ng sikha yung sarili mo kasi baka mamaya katutulog mo si San Pedro na yung gigising sa'yo.